May mga sandali sa buhay ng isang lalaki na pakiramdam niya tama ang ginagawa niya. Ibinibigay niya ang oras, ibinibigay niya ang effort, ibinibigay niya ang emosyon, at sa simula mukhang gumagana, may reply, may lambing, may interes, pero unti-unti may napapansin ka. Mas ikaw na lang ang nauunang mag-message, mas ikaw na lang ang nag-a-adjust, mas ikaw na lang ang nag-iisip kung anong mali, at dumadating ka sa puntong tinatanong mo ang sarili mo, bakit habang mas pinapakita kong gusto ko siya, mas lalo siyang lumalayo? Makinig kang mabuti. Hindi ito dahil kulang ka. Hindi ito dahil may mas pogi o mas mayaman. Hindi rin ito dahil malas ka sa pag-ibig. Ito ay dahil hindi mo pa naiintindihan ang isang bagay na bihirang ituro sa mga lalaki. Ang tunay na galaw ng isip ng babae pagdating sa attraction. Sa mundo ng pakikipagrelasyon, pinalaki ang karamihan sa atin na maniwala na kapag mas nag-effort ka, mas pipiliin ka. Kapag mas sweet ka, mas mamahalin ka. Kapag mas available ka, mas magiging importante ka. Pero sa realidad, madalas kabaligtaran ang nangyayari. Ang babaeng sanay na hinahabol ay hindi na-a-attract sa lalaking humahabol. Ang babaeng sanay sa papuri ay hindi natitinag sa lalaking nagbibigay ng sobra-sobra. Ang babaeng sanay sa atensyon ay mas naguguluhan sa lalaking hindi nagmamakaawa. At dito pumapasok ang isang konseptong kinatatakutan ng marami pero epektibong-epektibo kapag tama ang paggamit, reverse psychology. Ano ba talaga ang reverse psychology? Hindi ito pagiging bastos, hindi ito pang-i-ignore, hindi ito pagiging cold na walang dahilan. Ang reverse psychology ay kontrol sa sarili. Ito ay ang kakayahang huwag kumilos ayon sa emosyon, kundi ayon sa direksyon na ikaw mismo ang pumipili. Kapag sanay ang isang babae na ang lalaki ang unang gumagalaw, at biglang may isang lalaking hindi gumagalaw ayon sa inaasahan, may nangyayari sa isip niya, nagkakaroon ng puwang. At ang puwang na iyon ay pinupuno ng tanong, bakit parang hindi siya affected? Bakit hindi niya ako hinahabol? May mali ba sa akin? At sa sandaling nagsimula siyang magtanong, pumasok ka na sa isip niya, bakit mas malakas ang hindi mo ginagawa? Dahil ang isip ng tao ay likas na naghahanap ng resolusyon. Kapag may kulang, gusto niyang punan. Kapag may misteryo, gusto niyang intindihin. Kapag hindi mo binibigay ang emosyon na inaasahan, ang utak niya ang gagawa ng emosyon para sa'yo. At tandaan mo ito, ang taong mas nag-iisip, ang taong mas invested. Sa puntong iyon, hindi mo na siya hinahabol. Siya na ang umiikot sa'yo sa sariling isipan niya. May mga lalaking hindi gwapo, hindi mayaman, hindi maingay, pero may kakaibang hatak. Hindi mo maipaliwanag, hindi rin nila pinipilit. Ang sikreto, may sarili silang mundo. Hindi umiikot ang buhay nila sa isang babae. May direksyon sila kahit wala siya. May katahimikan silang hindi humihingi ng pansin. At ang ganitong klase ng lalaki ay delikado sa emosyon ng babae. Hindi dahil suplado, hindi dahil pakul, kundi dahil hindi siya gutom sa validation. Hindi desperado ay hindi madaling kalimutan. Ang lalaking laging available ay predictable. Ang predictable ay mabilis pagsawaan. Pero ang lalaking hindi agad-agad sumasagot, hindi agad-agad nagpapakita ng emosyon, hindi agad-agad bumibigay, nagiging tanong. At ang tanong ay mas malakas kaysa sagot. Kapag hindi ka nagre-react sa bawat galaw niya, kapag hindi ka natitinag sa bawat mood niya, kapag hindi ka bumabagsak sa bawat silent treatment, ikaw ang nagiging sentro ng emosyonal na tensyon. Ang pinakamalaking pagkakamali ng lalaki ang iniisip ng marami. Kapag ipinakita ko ang lahat, mauunawaan niya. Hindi. Mas nirerespeto ka kapag hindi mo ibinubuhos ang sarili mo sa taong hindi pa handa. Hindi mo kailangang ilatag ang buong puso mo sa unang laban. Hindi mo kailangang ipakita ang buong emosyon mo agad. Ang kontrol ay hindi panlalamig. Ito ay pagpili kung kailan ka gagalaw. Kapag natutunan mong maging kalmado, kapag natutunan mong huwag maghabol, kapag natutunan mong hindi gawing sentro ng mundo mo ang isang babae, ikaw ang nagiging gantimpala. At ang gantimpala ay pinaghihirapan, hindi basta ibinibigay. Sa sandaling maramdaman niyang hindi ka madaling makuha, siya mismo ang magsisimulang mag-effort. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil gusto niya. Isa sa pinakamalakas na sandata ng reverse psychology ay ang kawalan. Hindi ka nawawala para manipulahin. Nawawala ka dahil may sarili kang buhay. At ang taong may buhay na may direksyon ay mas kaakit-akit kaysa taong nakaabang lang. Kapag nakita niyang hindi ka laging nandyan, hindi ka laging online, hindi ka laging naghihintay, nagsisimulang pumasok ang curiosity. At ang curiosity ang unang hakbang ng emotional attachment. Ang reverse psychology ay hindi panandalian. Ito ay pagbabago ng posisyon. Mula sa humahabol, nagiging pinipili. Mula sa naghihintay, nagiging hinihintay. Mula sa nagbibigay ng atensyon, nagiging pinaglalaban para sa atensyon. Pero may isang babala: kung wala kang kumpiyansa, kung wala kang direksyon, kung wala kang presensya, hindi gagana ang reverse psychology. Magmumukha kang pilit, magmumukha kang naglalaro, magmumukha kang walang laman. At dito pumapasok ang susunod na antas. Ang reverse psychology ay strategy, pero ang karisma ang pundasyon. Kung wala kang karisma, ang strategy ay babagsak. May isang katotohanan na bihirang sabihin sa mga lalaki. Pwede mong aralin ang lahat ng reverse psychology sa mundo.
Pwede mong kabisaduhin ang lahat ng galaw, distansya, at timing. Pero kung wala kang karisma, babagsak ang lahat. Dahil ang reverse psychology ay estratehiya. Pero ang karisma, iyan ang enerhiya. At ang enerhiya, hindi mo pwedeng pekein. Ano ba talaga ang karisma? Hindi ito lakas ng boses. Hindi ito dami ng kwento. Hindi ito yabang o papogi. Ang karisma ay katahimikan na may bigat. Presensyang ramdam kahit hindi ka nagsasalita. Paninindigang hindi humihingi ng pahintulot. Ang karismatik na lalaki ay hindi nagtatangkang maging sentro ng atensyon. Nagiging sentro siya ng hindi sinasadya. At kapag pumasok ang isang lalaki sa isang silid na may ganitong presensya, may nangyayari sa paligid. Tahimik ang epekto, pero malalim. Ang pundasyon. Tahimik na kumpiyansa. Ang tunay na kumpiyansa ay hindi palaban. Hindi ito nagmamadali, hindi ito naghahabol. Ito ay paniniwala sa sariling halaga kahit walang nanonood. Kapag alam mong sapat ka, hindi ka nag-a-adjust para lang piliin, hindi ka nagbabago para lang tanggapin, hindi ka nagiging maliit para lang manatili. At ang babaeng nakakaramdam ng ganitong enerhiya, kahit ayaw niya, napapansin niya, makinig ka rito. Ang lalaking madaling matrigger ay madaling kontrolin. Ang lalaking madaling masaktan ay madaling paikutin. Ang lalaking madaling mag-react ay madaling manipulahin. Pero ang lalaking marunong magpigil, iyan ang delikado. Kapag hindi ka agad nagagalit, kapag hindi ka agad nagpapaliwanag, kapag hindi ka agad nagpapakita ng emosyon, ikaw ang may hawak ng direksyon. At dito nagiging lethal ang kombinasyon ng karisma at reverse psychology. Hindi ka gumagalaw para makuha ang reaksyon niya. Ikaw ang hinihintay niyang gumalaw. Bago ka pa magsalita, ang katawan mo na ang nagsasalita. Ang tindig mo, ang galaw mo, ang titig mo. Ang lalaking aligaga ay ramdam agad. Ang lalaking kalmado ay ramdam din agad. Ang kaibahan, yung isa, nagdudulot ng kaba. Yung isa, nagdudulot ng seguridad at curiosity. Ang karismatik na lalaki ay hindi nagmamadali sa kilos. May kumpas ang galaw. May pahinga ang bawat aksyon, at ang pahinga, iyan ang nagbibigay ng bigat. Hindi mo kailangang magsalita ng marami. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Kapag malinaw sa'yo kung sino ka at saan ka papunta, ramdam yon ng ibang tao. At tandaan mo ito, ang lalaking may direksyon ay hindi nangangailangan ng pahintulot para igalang. Mas pinahahalagahan ng bihira, mas hinahabol ang hindi laging nandyan. Hindi dahil nagtatago ka, kundi dahil may buhay ka, may oras kang hindi nakaabang, may araw kang hindi online, may mundo kang hindi umiikot sa isang tao. At kapag nakita ng babae na hindi siya ang sentro ng mundo mo, doon nagsisimula ang curiosity. Bakit parang buo siya kahit wala ako? Bakit hindi siya nagmamadali? Bakit hindi siya natitinag? At sa puntong iyon, siya na ang gumagalaw sa loob ng sarili niyang isip. Hindi ito manipulasyon, hindi ito panlalamang. Ito ay pagkilala sa galaw ng emosyon ng tao. Ang tao ay hindi gumagawa ng desisyon base sa logic lang. Emosyon ang naguudyok. Logic ang naghahanap ng dahilan pagkatapos. Kapag marunong kang magdala ng emosyon, hindi mo kailangang magpilit. Kapag marunong kang makinig, mas nagiging makapangyarihan ang katahimikan mo. Kapag kalmado ka, nahahawa ang kausap mo sa kalmado. Kapag kumpiyansa ka, nagiging komportable sila sa presensya mo. Kapag hindi ka desperado, mas nagiging interesado sila. Hindi dahil may ginagawa ka, kundi dahil may dala kang enerhiya. Ang lalaking may reverse psychology pero walang karisma ay nagmumukhang pilit. Ang lalaking may karisma pero walang emosyonal na disiplina ay madaling maubos. Pero ang lalaking may karisma at kontrol sa emosyon at tamang distansya, iyan ang lalaking hindi kailangang maghabol. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil siya ang hinahabol. Hindi ito kontrol sa ibang tao. Ito ay kontrol sa sarili. Kapag hindi ka alipin ng emosyon mo, hindi ka alipin ng atensyon ng iba. Kapag buo ka kahit mag-isa, mas nagiging mahalaga ang presensya mo kapag nandiyan ka. Sa ganitong estado, ang relasyon ay hindi laban, hindi habulan, hindi pakiusapan. Ito ay pagpili. Pinipili ka dahil ramdam ang halaga mo. Hinahabol ka dahil bihira ang presensya mo. Iginagalang ka dahil hindi ka nagmamakaawa. Kung may natutunan ka sa video na ito, mag-comment ka sa baba ng salitang, "Hindi ako matitinag." Kung handa ka ng maging lalaking hindi na naghahabol, mag-subscribe ka. Tandaan mo kapatid, hindi ka hinahabol kapag uhaw ka sa atensyon. Hinahabol ka kapag buo ka sa sarili mo, tahimik, matatag, at may direksyon.